Ito. Sa tama, tama ako? Dito tayo Diyan natapos. po, sir. Okay, thank you. Sige. So, ating ituloy. So, continue tayo. Hindi. Okay. So, yung mga previous nating pinag-usapan dito, yan, ay pagsasama-samahin na natin pagdating dito. Kaya nga una, meron tayong closed chain. So, kaya sinabi nga closed chain ito, closed na mechanism, no, na kung saan niya ay, di ba sabi ko nga nung una, ay ang number ng joint lagi sa isang link ay dalawa. Ito lang siguro hindi lang nalagyan pero palagi yung dalawa. Itong last ay ibinalik natin sa first or yung ating ground ay nagkakaroon ng closed chain mechanism at kailangan din siya ay movable, gumagalaw. At para siya maging movable ay dapat ay at least siya ay apat. So kaya ito ayan. 4 bar links nga or bar kasi nakalagay dito pero yun nga sinasabi natin links na connected into closed loop na yung closed loop na yung closed chain na mechanism. So apat nga. So starting with the fixed link, ito yung para 1, 2, 3, 4. So ulitin ko kaya yan yung apat kailangan kasi siya ay gumagalaw yan. Bumabol. So, yan yung 4 bar linkage. Then sunod ay ito. Yung napag-usapan natin ng una na tinatawag natin slider crank mechanism. Slider crank. Ito nga yun, sa tunay, minsan talaga yung napapabaliktad kapag nag-check kasi ako ng ibig sabihin, minsan talaga yung napagpabaliktad. Yung una nga sabi ko ay slider crank, ngayon nga siya ay crank slider, which is, ang mahalaga pa rin sa kanya ay yung mechanism na yun ay consist ng crank at ng slider na ito. Kaya kahit sinang mauna, basta isa din ang ibig sabihin niya. Ito pa rin ay may crank, sa dulo ay may slider na connected sa connecting rod. Na ito nga ay kung napansin nyo, yung bilang pa rin ay 1, 2, 3, at 4. Kaya ito ay example pa rin ito ng 4-bar mechanism. 4-bar mechanism. Example pa rin siya kasi yung mechanism natin is still consist ng 4 na bar. Yun nga lang itong slider, hindi syempre bar. Pero ano pa rin siya, link pa rin siya sa 4-bar mechanism. Na kung saan yung 4-bar mechanism na to ay automatically nga may pangalan na siya. Kumbaga ito yung general na term, ito yung mas specific na term para dito. Ang mas specific na term o mas specific na pangalan nga itong mechanism natin na ito ay yung crank slider mechanism. Crank slider mechanism. At kaya ko din sinasabi yun kasi kapag sinerge ninyo or hinanap ninyo mismong term na 4-bar mechanism, hindi ito yung pinapakita sa inyo. Ang madalas na ipakita sa inyo ay ito. Ito yung lagi kasing 4-bar linkage o 4-bar mechanism. Ito yung pinapakita. Pero ito nga yung general na, kumbaga overall na tawag sa lahat ng mechanism na may apat na bar. Pero hindi siya limited dito. Pwede ito tawagin na 4-bar mechanism. Pero ito nga ay may specific na ang tawag ay crank slider mechanism. Okay? Ulitin ko lang ulit ha, pag nakakarinig kayo ng 4-bar linkage, ganito agad ang makikita nyo. Kaya mamaya, yung 4-bar linkage para dito ay were pertaining to ito, yung 4-bar na ganito, hindi ganito. Hindi ganito. Okay? Okay? Sunod. So, Grashof mechanism ay syempre kailangan sumunod sa Grashof law. Na ang purpose, kaya kailangan masunod yung Grashof law is para ma-ensure na yung ating motion ay, ayun nga, mayroon tayo dito nakalagay naman. Continuous relative rotation. So, yan ang kailangan kasi ma-ensure. O sabihin natin, continuous yung relative na motion ng ating mga link. Continuous relative motion ng, ayun nga, motion ng ating link. Or another, ay kailangan may Grashof law. Pag sinusunod niyo yung Grashof law, yung isa sa link natin, yung sa apat, isa sa apat na link natin doon ay nakakaikot ng
60 rotation with respect to the ground. Kapag sinunod niya yung Grashof law. So ano ba yung sinasabi ditong Grashof law? So ang kailangan sa Grashof law ay yung longest link na nililibelan natin ng L at yung shortest link na nililibelan natin ng S. So ibig sabihin, kailangan natin ng measurement ng link natin. Kung saan nga ulit, kailangan natin ng shortest link, ay i-add natin, ay nakalagay naman sa, i-add natin yung nasukat nating longest link doon sa pinakamaikli or yung shortest link. Tapos kino-compare natin siya at ang comparison natin ay ito, less than or equal to sa length ng other two link. Ay yung other two link lang ay binigyan ng letter na P at yung Q. Ulitin ko ulit, ang Grashof law ay kapag yung sum ng shortest at longest is less than or equal to dun sa other two, ayan nga, other two na nga na P at Q. So sinusunod niya yung Grashof law. Ulitin ko lang ulit, ang Grashof law ay sinusunod para ma-ensure na meron tayong continuous relative motion between the two links at meron tayong isang link na nakakaikot ng 360 na rotation. Katulad sabi ko, ito nga ay applicable lang para sa 4-bar linkage kaya ganito lang dapat makikita natin. So ang gagawin niya dyan, kukunin yung length. Yan. So ang mga pag-ground ay hindi natin nilalagyan ng ganito pero para ma-represent yung pagiging link niya, yan, nilalagyan din ng line sa gitna nung pinaka-joint nung fixed link o nung ground. Yan, ginagawa natin. Para malaman yung layo o yung length nga nito. Represented as P. So ang ginagawa nga ay mini-measure yung apat na link pala, sorry. So i-measure yung apat na link at hinahanap ngayon yung shortest at yung longest na value. Tapos yung two other ay pwede na magkapalit ang letter niya. So pwede itong P, pwede yung Q, basta as long as siya yung other two link. Tapos yung S nga ay yung shortest, L ay yung longest. So, ito nga ay less than or equal to. Hindi naman natin pwede pagsabayin yung less than or equal to. Kaya i-isa-isay natin yung inequality natin ito. So, simulan muna natin dun sa less than. So, kapag less than or yun nga yung case number 1. So, ang case number 1 ay kapag yung mga sum ay less than. So, ang sum nito ay less than to sa other two. Meron daw tayong 4 possibilities. So, yung unang possibility ay nakabase or yung mga possibilities na ito. Yung 4 possibilities na yan ay nakabase kung nasan ang shortest link dun sa mechanism. So, yung una ay yung shortest link natin ay nasa crank. Bukod pa doon, dapat ay adjacent dun sa crank yung frame or yung frame ay ground or fixed link. So, ang shortest link ay crank, tapos katabi ng crank ay yung ground natin. Ito pala, ground. Tapos ang tawag ngayon natin sa kanya ay ito. Ito yung tawag, ito muna yung drawing. Oops. Yung drawing. Okay. Bago magdire-diretso, okay naman ang aking audio? Maliwanag naman. Yes po, sir. Maliwanag. Thank you. Ito nga, tingnan natin ha. So, ang gagawin nga dyan, susukatin. Tapos, yun nga, define natin o nahanap natin na yung shortest link natin ay itong crank na ito. Which is kung napansin nyo, may label na siya na driver. So, sabihin, ito na rin yung considered na input. Another term for input ay driver. Tapos ito ngayon, yung kabilang dulong ito. Ito ngayon yung considered as the output. Or another term para sa output na link ay driven, dahil driver tapos driven. Minsan ang tawag niya sa kanya ay follower kasi sinusundan niya lang yung driver. So, driver at driven kasi baka kasi magkamali ng pandinig no, driver at driven. Kaya most of the time ay sinasabi ko na lang ay input at output na link. Input link, output na link. So, una nga ang ating
shortest link ay yun yung input na link, yung crank, then kasunod katabi niya or adjacent sa kanya yung ground which is ito. So sabihin isa sa dalawang joint natin ay connected sa ground which is dapat nga siya ay connected sa ground para nga siya ay masabing ground. Di crank nga ito. Tapos sunod, yung kabila, ito yung output. So kung napansin niyo, una, connected pa rin siya sa ground. Connected siya sa ground. Ngayon, itong line na ito nga floating link. Kapag tinanggal natin muna ngayon, tinanggal muna natin yun ngayon. Ang mangyari ngayon, itong kabilang dulong ito, ay pwede ngayon siya makaikot ng 360 degrees. So kumbaga, pwede itong maging crank. Kasi nakakaikot siya ng 360 degrees nga, siyempre tatanggalin natin ito. Nakakaikot siya ng 360 degrees. So pwede siya makonsider as crank. Ngayon, ah, pag, kina, pag ikinapit natin or kinabit natin ulit yung ating connecting rod, ang nangyari ngayon dito ay naging restricted ngayon in terms of pag-ikot. Hindi ngayon siya makaikot. Ang galaw niya lang ay dito sa arc na ito. So mula doon hanggang dito. So kapag ang crank ay hindi ngayon makaikot ng 360 degrees, ang tawag ngayon nasa sa kanya ay rocker. Ayan. Kaya tinawag ditong crank rocker mechanism. Kasi yung mechanism ay consist nga ng crank na nakakaikot ng 360 at yung rocker na ito, hindi nga complete na 360 na crank. Kung napansin nyo rin, pagkakasunod-sunod ng word kung saan ang nauna lagi ay yung input na link kasi nasunod ay yung output na link. Kaya tawag natin dito ay crank rocker mechanism. Okay? So yan yung unang configuration. So sunod naman ay kapag naman yung shortest link ay yung frame. Ilipat naman natin yung shortest link sa frame. So ito siya. Yan. So yung pinaka maikli na length ng link ay shortest. Kaya mangyari mo ngayon ay yung driver natin kung napansin nyo, bibilog ngayon siya sa labas. Sabihin ngayon yung kabilang dulo which is karang pa nga rin siya kasi nga connected sa ground. Yung kabilang dulo ay yung nakakaikot ng 360. So yun ngayon ay crank. Crank ngayon siya. Ngayon yung kabila ngayon ito. Yung pinaka-output natin. Again, itong input ayan ang driver. So yung input natin na link ay ito. Baliktad pala, sorry. Ito yung input na link. So therefore ito yung output na link. At kung napansin yung output na link, una, connected pa rin siya sa ground. Padalwa, ay nakakaikot siya ng 360. Which is yun nga yung characteristic ng crank. Titin ko lang ang characteristic ng crank. Una nga ay connected sa ground. Kasi yung kabilang end ay nakakaikot ng 360. So dahil ngayon yung driver kasama nitong output na to ay nakakaikot ng 360 degrees. So both ngayon sila ay crank. Crank ito at crank. Pero hindi crank-crank yung pangalan ng mechanism kasi parang kung igagaya natin dito, di ba? Ito ay crank at rocker. So crank ay input, rocker ay output. Pero pagdating dito, hindi crank-crank. Ang ginagawa na lang ay double crank mechanism. Pares crank. Kaya double crank mechanism. Pares lang crank. Both the input at yung output. Pares lang crank. At dahil din doon na pares lang crank, yung connecting rod natin ay tinatawag din nating drag link. Kaya kung napansin nyo dito, meron yung parenthesis. Kasi yan yung another term para sa double crank. So, double crank mechanism can also be called drag link mechanism. Ang drag link yun, nandun sa word na drag. So, sinusundan niya lang or hinihila lang itong connecting rod ng ating driver rod. In terms dito, itinutulak siya kasi sabihin natin papunta doon ng ikot niya. So, sabihin natin yung driver papunta doon ng ikot. So, tinutulak lang siya. Pagdating dito, hinihila ngayon siya. Dito sa output natin, hinihila lang siya.
Kaya ang tawag din natin sa connecting rod ay drag link. Yun nga, nandun yung word na drag, 'di ba? 'Pag drag ay hinihila lang siya. Kaya pagdating dito sa output, kumbaga parang hinihila kasi naman ng 360 degrees. Yeah, another term for double crank mechanism ay drag link mechanism. Then sunod, number three naman ay kapag naman yung shortest link ay yung follower. Again, yung follower ay yung output or yan yung driven. Output na lang, basta yan yung output. Kapag yung shortest link ay yung output, dito ngayon siya. Yung driver, pabalik-balik na lang siya kasi yan yung restriction nitong kabilang side, itong connecting rod, pati itong output, pabalik-balik lang. Pero habang siya nag-move back and forth, yung output ngayon ay nakakaikot ng 360. So, ang nangyari ngayon, baliktad na ngayon katulad kanina. Kung itutulad kanina, 'di ba ang input mo nga ay crank, kaya nauna ang crank, tas output mo ay yung rocker. Hmm. Oh, dito naman ay baliktad na ngayon siya. Ang input mo ngayon ay yung rocker, kaya rocker, at ang output mo ngayon ay yung crank. Kaya ang tawag ngayon natin dito ay rocker crank mechanism. Kaya pagdating ngayon dito sa rocker at yung crank, ay mahalaga ngayon kung sinong nauna. Kasi kung sinong nauna, siya yung consider na as input, then yung padalawang word, then yung output. Input, output. Kaya rocker, crank, mechanism. Then sunod naman ay kapag naman yung shortest link ay yung frame. Hindi pala, sorry. The link opposite pala, sorry. The link opposite of the shortest link is the frame. So siguro pwede na rin natin tawagin connecting rod. So kapag yung shortest link nyo ay yung connecting rod, or another term sa connecting rod ay floating link or couple. Yan, couple. Coupler pala. Coupler, sorry. Coupler. Another term for connecting rod ay coupler. So, ang mangyayari ngayon kapag yung connecting rod mo ngayon ay yung shortest link, una, yung ating input ay yung driver, pati yung output, kung napansin nyo, hindi ngayon siya makaikot ng 360. May nga yung connecting rod. Hindi ngayon sila makaikot ng 360. Kaya, dahil doon, ito ngayon ay rocker at ito ngayon ay rocker, which is kung napansin nyo, double rocker. Hindi nga rocker-rocker ha, rocker-rocker, hindi ganun. So, double rocker mechanism. Pero hindi lang natatapos doon. Kung napansin niyo, mahalaga dito yung word na grass shop. Kasi nga, ang sabi nga sa grass shop ay una, kailangan ay ma-ensure yung smooth, yung continuous motion. Padalwa ay itong nandito. Na kailangan daw yung isang link ay nakakaikot ng 360. Which is dito, syempre, fixed link, hindi gagalaw yan. Ang problema nga yung input natin at yung output ay rocker na nga. Pero pagdating dito sa connecting rod natin, yan yung nakakaikot ng 360. So kumbaga, mahirap lang siya i-drawing kasi nga hindi siya katulad ng mga 'to na bilog lang, na naka-steady lang yung isang part. So dahil gumagalaw lahat ay hindi ka puwedeng basta gumalaw ng bilog. Basta ang kaya ko lang sabihin, kunyari lang na itong line na ito dito sa pinakadulo ay nakahiga siyang ganyan. Tapos iikot siyang pa-gano'n habang hinihila mo siya. Tapos iikot siyang papalik na gano'n, kaya pagdating dito nakahiga uli yan. Kasi nga iikot siya ng 360. So mula sa pagkakahiga gano'n, iikot yan, tapos pagdating niya sa kabilang dulog nun, nakahiga ulit. Kasi nga naaikot niya ng 360 degrees yan. Full rotation of the coupler link is possible. Dahil nga yun yung configuration at dahil doon,
pasok siya sa Grashof law. Kaya mahalaga yung word na Grashof dito para masabi na siya ay sumusunod o sinusundan niya yung Grashof law. So, kaya siya ay Grashof double rocker mechanism. So, yun yung apat. So, yun yung apat na una. Ang sunod ay greater than, pero bago yun ay ano lang ako ha, pasaglit lang ako ng matagalan siguro ang 5 minutes. Okay? 5 minutes lang ako ha. Salamat. Pag ako nagpa-reaction na isa lang ha. Huwag yung i-spam, isa lang ha. Para lang hindi kagulo. Ayan. Para makita ko lang din kung sino rin yung mga nag-react. Kaya sige, sige. Salamat sa lahat ng nag-react. Continue tayo na. So hindi ko lang nalagyan. Ito nga yung ating case number 2. So yung case number 2, hindi muna tayo didiretso sa equal kasi nga dapat yun ay equal. Di ba? Balik lang ako sa gilid. Yan, di ba dapat nga siya equal. Nadaanan na nga natin yung less than. Hindi mo na equal. Mamaya equal. Special kasi yung equal. Kaya, ang gagawin natin, edi yung hindi sumunod dun sa equal or less than. Kaya ang case number 2 ay greater than. So kapag greater than, ayan, edi syempre, hindi siya syempre nga sumusunod sa Grashof law. Kaya kung napansin nyo, ang pangalan niya ngayon ay non-Grashof kasi nga hindi siya sumusunod sa Grashof. So, ang sabihin, ito nga, no, yung ang kailangan para magkaroon ng Grashof no, continuous relative motion at walang link na nakaka-rotate ng 360 kasi nga yan niya yung Grashof law. No, para nga, pag nasunod yung equation, meron nga tayong continuous relative motion which is hindi kasi nga ito ay greater than, hindi siya sumunod at wala rin nakaka-rotate ng 360 kasi nga hindi niya sunod yung um, Grashof law. At dahil doon, ang mangyari ngayon ay meron ngayon tayong triple rocker na mechanism. So ito yung kumpletong pangalan niya, non-Grashof triple rocker mechanism. Kaya kanina ay double rocker kasi kasi yung connecting rod natin na to ay nakakaikot siya ng 360. Hindi ko nga lang madrawingan or hindi lang siya basta pwedeng drawingan ng bilog na ganun. Kasi nga siya ay gumagalaw na pag ganun habang gumagalaw yung ating mga link na to. Kaya hindi pa lang pwedeng basta bilugan yan. Yun nga yung dahilan kaya yung definition niya daw ng connecting rod or floating link ay complex yung motion niya kasi hindi ka lang basta bumilog, hindi ka lang basta pwedeng luminyang katulad nito ng mga rocker. Linya ka lang ay so medyo pakurba siyang ganun. But still, umiikot pa rin yan ng 360 rotation. Kaya pagdating dito, triple na yung rocker kasi kasama na sa naging rocker na yung connecting rod. Kaya triple rocker. Tapos dito lang, so kaya naging apat to, kasi kahit alin ang maging pwesto ng ating dito, ng fixed link. Yan. So ito yung original. So kahit fixed link sa kahit ano sa mga corresponding na link ay pare-pareha silang triple rocker na mechanism. So wala pa rin sa kanilang nakakaikot ng 360 degrees. Kahit anong lipat ng ating crown. So ilang ginawa dyan. So same dimensions. At sabi ko nga kanina para nga maging mechanism ay sineset natin yung isa sa mga sa kinematic chain, isa sa kinematic chain ay yung ground. So kaya pwede lang tayo mag-assign dyan ng ground. Kahit alin dyan, ang in-assign nating ground ay triple rocker mechanism. So hindi ko na nga lang nilagay dito yung yung non-grass shop kasi magiging sobrang haba na nga. Pero ano pa rin yan, non-grass shop, triple rocker mechanism. So yan. So, kaya may apat dito. Kahit saan mga nakalagay naman dyan. Kahit saan mo ilagay yung link, yung frame or yung fixed link ay pare-pares pa rin sa lang triple rocker mechanism. So yan yung triple rocker. Ayun nga yung tawag kapag hindi niya sinunod yung Grashof law. Triple rocker mechanism. Then sunod ay yan, sinasabi ko yung equal. Yung nilakdawan ko kanina kasi yung equal ay special yan.
Una muna, equal 'yan, 'di ba, kasama ngang equal dun sa ating Grashof law. Kaya yung kaninang pinag-usapan natin na 4 na possibility, pasok pa rin siya dito, nakalagay naman siya dito. So, yung 4 possible mechanism dito ay posible pa din. Kasi Grashof law pa rin naman yun, eh. Yung una nga lang kinonsider natin na less than, ngayon naman yung equal. Pero bukod dun sa mechanism na yun, meron tayong bagong tawag which is neutral linkage. So yung neutral linkage ay kapag yung ating mga link ay nagiging collinear to each other. So, neutral linkage sa kanya. Neutral linkage na yung neutral link, lahat ng yung apat na yon ay nagsasuffer sa tinatawag na change point condition. Change point mechanism can be positioned such as all links become collinear. Nasa iisang line yung lahat ng link, which is katulad nitong isang sample natin ito. Napailalim lang yung letter D dito, baka hindi kasi napansin. Kasi hindi ko rin agad napansin. No? Kaya binura ko lang ganun sa dito. Pero yun din pa rin yung naiharap. So ito yung initial na position ng ating neutral linkage. Tapos yung mga number na yan, edi yung letter pala, yan yung parang line natin. No? Line AB, line BC, at line CD. So yung mga line na yan, yung line na tawag ko muna sa ngayon. Tapos yung mga number na nakikita niyo sa pagitan, yan yung measurement nila. So 2.5, 1.5, ito yung 3. Katulad ng sabi ko, nilalagyan ng mga linya para maipakita yung layo ng ating sa ground at yung CD na 1. Tapos ang gagawin nga lang pagkatapos ng measure ay hahanapin nga natin kung sino yung pinakamaikli, which is ito, yung 1. Kasi kung napansin nyo, 1 ang pinakamaikli. Tapos ang sunod ay yung so base dito, 3 yung pinakamahaba. So therefore, ang shortest link natin ay yung 1, ang longest link natin ay yung 3. As yung other 2, di yung other 2. Ito, ito at ito. So, pag chinek natin um, yung value para masunod dun, titingnan natin dun sa ang Grashof law, yung 1 plus 3, edi 4. Shortest at longest. Tapos yung other, edi yun din, pag-a-add natin. So 1.5 plus 2.5 ay 4 din. O di nasunod pa rin kasi 4 at 4. Yun nga lang, nasa equal siya. Kaya ang tawag natin sa kanya ay neutral linkage. Kaya pag sabihin natin itong AB, itong AB ang ating input na link or driver, ibig sabihin mula dito, iikot siya ng pag kaya may arrow kanina. May arrow kanina. Papunta dito. Sabihin natin yung AB ito ay pupunta dito sa baba hanggang mangyari yung point B natin dito ay tumapat na sa line AD. Yan. So yung point B ay tumapat na sa line AD. Yan. Pag nagtapat na yan, iti tatapat na rin yung C. Kaya kung napansin nyo, nasa isang line na yung lahat ng link natin na yan. At yan nga yung tinatawag na change point condition na kami. Yan nga yung tinatawag na change point condition. Pag naging iisang linya, yung lahat ng link natin. May sunod pa yan. During this collinear configuration, yung susunod na gagawin ng ating mechanism ay hindi natin alam. Ayan. The motion becomes indeterminate. Indeterminate. Kasi once na nandito siya sa collinear or ito nga, change point condition, ito. Once na sa change point condition at nag-move pa further yung ating AB, so ulitin ko yung AB, nag-move po ganun. Pag nag-move further yung ating link na AB, it will have two possible configuration. And two configuration at mag-move yung ating link from one or the other. Ang problema kasi doon ay hindi
natin ngayon made-determine kung alin sa dalawa ang puwede niyang gawin. Pero may gagalaw pa rin naman siya. Gagalaw pa rin kasi under pa rin siya ng or pasok pa rin siya doon sa Grashof law. So, meron pa rin tayong continuous motion. Ang problema nga lang, hindi yun nga nakalagay naman dito indeterminate, hindi natin sure kung ano ang susunod niyang gagawin. So, hindi natin sure ang gagawin. Pero meron siyang dalawang configuration. Sige para maipakita natin or para madali explain 'yan, pakita ko na lang. So again, ito nga yung kaninang configuration natin bago pa siya magkaroon ng change point condition. So ito yung neutral linkage, iikot nga ito hanggang magkaroon tayo ng change point condition. Ngayon dito ay puwedeng dalawang gawin nung CD, kung napansin niyo yung CD dalawa puwedeng gawin. So una ay mag-move siyang pataas na gano'n, mag-flip pataas yung ating line CD. Or puwede rin siyang sundan niya lang yung pag-ikot nung line AB, susundan niya lang pababa siyang gano'n, so pababa din yung ating line CD. Na kung saan nga katulad ng sabi ko, ang problema nga kasi ay hindi natin alam kung alin dito sa dalawa ang puwedeng gawin, ah, indeterminate, hindi natin made-determine. Pero puwede niyang gawin parehas, yung kasi kaya, puwede pa rin kasing gawin parehas kasi nga siya ay under pa rin ng Grashof law. Yung kasi assume yun yung characteristic nga ng Grashof law 'no, kailangan niya ay continuous yung motion niya. Yun lang di natin sure kung alin sa dalawa ang puwede niyang gawin. Yun yung isang problema, ang tawag nga dun ay change point condition. Then another is, 'pag nag-ano ulit naging collinear ay magkakaroon naman tayo ng toggle condition. Ako yung kung saan ang toggle condition naman ay yung input at yung coupler, again yung coupler nga ay connecting rod or floating link o coupler na lang ngayon 'no. So yung input at yung coupler ay naging collinear, ayan 'no, naglinya yung coupler at yung, input link. So anong problema 'pag nag-ano, 'pag naging collinear ang input at ang output. Ang mangyayari kasi ito yung example. So 'pag naging collinear itong input natin at yung output tuloy ulit. Yung input natin ay naging collinear nga dun sa coupler. Para lang ma-break yung pagkakadiretso nung input at nung coupler natin, kailangan natin ng sobrang laking force dito. Para lang ma-break yung pagkakadiretso ng ating, input at nung coupler. Kaya nga meron ditong sinasabing high mechanical advantage. Kasi nga kailangan mo ng sobrang laking force para lang ma-break yung pagkakadiretso ng input at nung output. Dito ito. Hindi ito, ang pinag-uusapan ditong force ay ito, na sobrang laki. Na ang ginagamit kong isang sample ay itong sa natitiklop na mesa. Yung mga bago naman siyempre, yung mga bago-bago na mesa na plastic at sa slim paa. Kasi yan, meron ditong kung saan yun may natutupi dito, 'di ba? Pero 'pag tinatayo mo ngayon yung mesa, meron dito na point na 'pag nakatayo na siya, yan meron ito ay diretso na siya. Ta's may konting harang, siyempre para hindi maipit siguro yung pero may harang diyan, ayan, may harang. Na ang mangyayari ngayon 'pag ito ngayon ay diretso na ngayon, so kahit anong tulak mo ngayon dito sa paa or kahit sabihin na natin dito sa mesa, so kahit anong diin mo dun sa mesa, pagdiin sa mesa or kahit, 'pag tinutulak mo ngayon ito, hindi ngayon 'to matupi, hindi matupi. Kasi yun yung characteristic ng toggle joint. Hindi mo siya basta-basta matutupi or kailangan mo ng sobrang laking force para lang matanggal yung pagkakatuping ito or ang gagawin mo, dun ka mismo mag-a-apply ng force dun sa mismong joint. Kaya meron ditong NP. So para lang ma-break yung pagkakadiretso nung input at nung coupler, mag-a-apply ngayon ka dito ng P. O di mawawala ngayon yung pagkakadiretso ng dalawa. Yan, tutulak mo ngayon. Eh di pwede mo ngayon 'tong itulak papasok na gano'n para ngayon matiklop yung paa. So yun yung characteristic ng tao. 'Pag ito'y na-maintain na diretso, kahit anong tulak ang gawin mo dito or kahit nga anong diin mo dito, hindi basta-basta nasisira yung pagkakadiretso nung link na ito.
O yun yung toggle diyan, na kailangan mo siya ma-break by applying force dun sa mismong joint na yun, ayan kaya may P dito. O 'di 'pag na-break mo na yung pagkakadiretso, 'di yun madali nang itulak ulit ito papasok dun sa loob ng ilalim ng mesa. So yun yung characteristic nung toggle joint, yan. Which is yun nga yung problema 'pag meron tayong lalo na 'pag may, um, linear linkage nagkakaroon nga tayo ng mga collinear na link. Kaya kumbaga hindi maiiwasan na yung link na 'to ay collinear dun sa kabilang link. So yun yung toggle joint, ayun nga yung laging nagsa-suffer lagi yung neutral link sa change point condition. Nakalagay ba dito? Hindi 'no? Ano lang, yung una lang ay change point condition at yung sunod niya ay toggle condition, toggle condition. Then sunod ay eto, ulitin ko ang case number 3 natin hindi ko na nalagyan ng case, pero yung case number 3 na natin ay yung equal, yan. Kaya nasa number 3 din yung equal kasi meron pa siyang special case. So kumbaga ito ay 3A o 3.1 o basta siya ay sub pa nung case 3, special case ng case 3. Na ang mangyari lang ay meron ngayon tayong pares ng short link at pares ng longest link. So kumbaga hindi lang iisang link, dalawa ngayon, gano'n din yung longest, dalawa. Na yung other link ay naka-equal ngayon dun sa length ng ating shortest or ng longest. So yung unang configuration or yung unang tawag ay kapag yung shortest link natin ay set by a long link. Yan, separated by a long link which is called parallelogram linkage. Yan, parallelogram linkage. So ito na lang, drawingan ko na lang. Ayan. So ito yung parallelogram linkage. Kung napansin nyo, yun nga, nandun naman yung word na parallelogram. Yan, meron tayo dito ngayon parallelogram na kung saan nga sabi nga doon ay yung shortest link natin is separated by longest link. Yan, longest link, longest link. Pero may pagkakataon kasi na itong pinagdukto ko na 'to, sa halip na nandito siya sa kabila, nandito siya sa kabila. At dahil ayaw niyang maging parallelogram kaya ang tawag sa kanya ay anti-parallelogram configuration. Pero ano pa rin, same same idea pa rin na kung saan yung shortest link natin is still separated by a longest link, yan. So longest link, yan. Tapos ito yung dalawang shortest link. So yan yung parallelogram linkage natin. Then sunod naman ay yung, um, 'pag magkatabi naman, ayan, o two adjacent, equal length. So sa meseta ay magkatabi ang ating shortest link sa shortest link at yung longest link sa longest link. Ang tawag natin doon ay deltoid. Ayan, deltoid. Or another term sa deltoid ay kite. Ayan. Another term ito ha, wag niyo itutulad siya dito. Dito kasi magkaiba talaga siya ng configuration kaya yung isa ay parallelogram at yung isa ay anti-parallelogram. Ito kasi ay iisang ibig sabihin ng deltoid at ng kite. O di kite, kaya nababanggit ng kite kasi pag gumagawa ng kite or mga saranggola, papagayo, eh di syempre dapat siya ay symmetrical sa gitna. Ay kailangan ay rectangle, 'di ba? O basta four-sided. Kaya yung habang ito ay dapat same ang haba sa kabila. O di magkatabi yung kasing haba. Tapos gano'n din sa kabila. Dapat ang habang ito ay parehas dito. Para ma-maintain yung balance ng ating kite kaya dapat yung nasa kabila ay kaparehas nung nasa kabila. Kaya ang nangyari, magkatabi ngayon yung magkaparehas na length, which is yun nga yung ibig sabihin ng deltoid. Ito, yung shortest link, tapos ito, yung longest link. Okay? So, ang tawag ngayon natin sa kanya ay deltoid. Babasa yan muna. Oh, ang deltoid ay magkatabi yung shortest at yung longest. Okay? Then, sunod. Sunod ay inversion of a mechanism. So, yung inversion ng mechanism ay magsisimula
sa isang original na mechanism. Meron tayong original na mechanism. Kaya may original, yung pinagsimulan. Na siyempre, yung mechanism na yon, mechanism, ay laging yang merong fixed link. Kasi nga sabi nga natin nung previously, sabi nga natin previously, ang kinematic chain, pinagduktong-duktong lang na link. At para siya ay maging mechanism, kailangan natin mag-assign ng isa sa mga link na yun ay ground or fixed link. O di siya yung mechanism. Yun yung original na mechanism. Inassign na natin ng fixed link. Yun yung original. Ngayon, yung, o nga, katulad ng sabi ko, ina-assign natin yung fixed link dun sa isa sa mga link sa kinematic chain. So, ibig sabihin, pwede rin natin mag-reassign or ilipat yung fixed link papunta sa panibagong link. Pwede nating i-assign. Sige, para mas maintindihan natin yung in-person na mechanism. Tandaan nyo ha, meron tayong original na mechanism. Yan. Hindi agad yung ano ha, hindi agad siya inversion. Meron tayong unang pinagsimulan. Yan. So yung original na nating mechanism ay ito munang crank slider mechanism. So yun muna ating original na mechanism. And then yun muna ha, yung original muna. Na kung saan yung original nating mechanism ay gamitin muna natin sa isang machine. Kasi nga, mechanism pa lang siya. Ngayon, pag na properly define yung input at yung output, machine na ngayon siya. Kaya nung ginamit natin siya sa machine, ayan, naging reciprocating engine siya. Kasi nga ito yung input natin na crank, 'di ba? Kaya nga meron tayong crankshaft sa sasakyan, may crankshaft, tapos ngayon yung piston, yan yung slider natin. Ito sa dulo, yan. Yung slider natin, yan yung piston na yan. Yung move back and forth para magkaroon tayo ng work dun sa internal combustion engine. Or ang tawag nga sa kanya ay reciprocating engine. Wala pang inversion na nangyayari ha, yan pa lang yung ating original na mechanism. Nagkakaroon pa lang tayo ng inversion once na inilipat natin itong ground na ito sa bagong mga link natin. So yun yung sunod natin gagawin. Yan ha, ito yung simple. Ito yung sinrawing ko lang na maliit dito yung ating original na mechanism na crank slider. Pero ito yung ano niya, kinematic diagram na kung saan itong line na ito, yan yung ating fixed link. Ngayon, yan, fixed link na yan, ay lilipat natin dito. Ito nga yung ating crank. Ayun nga, di ba ito? Ayan, yun yung crank. So, sunod ay kapag yung crank ay siya yung ngayon yung fixed link. So, kapag ang crank ay naging fixed link, so ito ngayon ang itsura niya. So nilipat na yung fixed link. Ayan, ito. Fixed link. Ganon. Ayan, slider. Tapos yung slider ngayon, may pinagtutuhugan. Yan yung dating fixed link. Ngayon, pwede ngayon siyang umikot dito. Katulad na pansin niyo, pwede ngayon siyang umikot dito sa point P. Ayan. At dahil ngayon, ito ngayon yung bago niyang um, kinematic diagram, pwede ngayon natin siyang gamitin sa machine. Ito. At ang machine na ginagamit niya ay tinatawag na quick return, quick return mechanism. Ang sample ay yung RAM. Mga bato. Sige, habang inaantay ay yung RAM, ha? Bura ko lang ng counting drawing para makita niya. Yan. So kung napansin niyo, yung dulo ng RAM, ayun, may nakausling ganon. Yung nakausling yun ay kapare siya nung tool na ginagamit sa late machine. Kung nakakita man lang kayo ng late machine, meron kasing ipinanduduldul na bakal na siyang umuuka doon sa umiikot na material sa gitna.
Antay ha, antay lang saglit. Antay lang saglit, thank you. Kahit thumbs up lang, thumbs up nga tayo. Diyan pa kayo, ayan. Salamat. Ayan. O isa pang ulit ha, baka kasi di narinig ng iba ha, kapag ako'y nagpapareha ka isa lang ha, isa. Hindi mo kailangang spam. Okay. O continue tayo. So yung unang inversion ng ating machine nga ay nilipat natin siya sa crank. So ang tawag dito ay, ayan, according sa aking nahanap ay, ano to? Shaper. Shaper machine. O ganito na nga lang, o, para ano. So kung familiar kayo sa lathe machine, yan, sa lathe machine, meron kasing tool yun, na yung tool, yun nga yung dinuldul natin dun sa umiikot sa gitna para makapag-uka tayo ng material. Yan. So ito nga yun yung dulong yun, yung dulong. Kaya may ganito eh, kasi iniipit natin yan dito sa pinaka-armor. So ang tawag yan ay yung ram. Yan. Tapos, ibig sabihin niyan, nandito rin yung material. Kaya kanina may drawing ako dito ng box. Kasi nandiyan yung material. Yan. So, ibig sabihin yan yung nag-move back and forth. So, ito, forth, ito yung back. Yan. Back and forth, ito yung pabalik, ito yung forward yung motion. Yan. So, kaya ito yung nasabi kong forward motion kasi ito daw yung ikot eh. Hindi pa ganito maliit. Pag ganito yung motion niya, so therefore ito yung forward motion. Na kung saan, edi ito nga yung tool, katulad sabi ko sa lathe machine. Yung tool sa lathe machine ay hindi naman pwedeng i-feed mo ng sobrang bilis. Hindi mo pwedeng iduldul ng sobrang bilis dun sa lathe machine. Kasi una, either one pala, either one, ay mapupudpud ng mabilis yung tool mo. So, di mag-ano ka ulit, hahasain mo ulit or sharpen mo ulit. Lagi kang magsha-sharpen kung bibilisan mo yung tool speed or basta yung
bilis ng pagduldul mo dun sa naikot sa gitna, eh, di mapupudpud na mabilis or ang mangyayari ay mapuputol naman kasi yun nga sobrang bilis ng pagkakaduldul mo, oh, naputol yung dulo, eh, di ano na nga, biglang purol yung dulo ng tool mo. So, kaya hindi puwedeng mabilis yung pagkakaduldul mo sa materyal, gano'n din dito. So, yung forward stroke ito ang forward stroke ha, yan, oh, kasi 'pag ganito ito yung kita niyo yung mga arong maliit na tatlong yan 'pag ganito kasi. So, therefore ito yung assume na forward stroke papunta dito sa kanan. At yung forward stroke na yun, eh, mabagal lang. Kasi same idea siya dun sa tool sa lathe machine. So, dahan-dahan lang yung pag-uka niya dun sa material natin dito. So, yung forward niyang stroke, uuka siya sa gitna, somewhere sa gitna. Di siyempre, yung dulo nung ano, ram na yun, yung dulo ng tool sa ram. Forward stroke niya kailangan siya ay mabagal lang. Same idea nga sa tool ng lathe machine, hindi puwedeng mabilis kasi mapupudpod or, mapuputol yung dulo ng tool. Ah, ang pagkakatanda ko kasi ang tawag dun sa yung sa dulo yung basta yung pinanduduldul nga sa lathe machine na tool kung di ako nagkakamali, tool ang tawag doon. So yung dulo ng tool ay mapupudpod agad kung sobrang bilis ng pagkakatulak mo dun sa materyal or ang worst ay mapuputol, okey? So kaya itong stroke na ito ay mabagal lang 'yan, itong forward stroke ito nasa taas, ito yung forward stroke. Ta's itong nasa ilalim 'yan yung return stroke. Ibig sabihin dahil sa forward stroke nagawa niya na nga yung ngayon kailangan mabilis lang siyang mag-reset at yung pag-reset na yun, yun nga yung return kaya nga ito tinatawag na quick return mechanism. Kasi mabagal yung forward na stroke, pero mabilis lang yung pag-reset niya or pagbalik niya sa simula, ayan, kaya return. So, kailangan yung return niya, stroke niya, pabalik niya gano'n, ay mabilis lang. Kasi hindi mo na kailangan nung, bagalan kasi nakapag-uka ka na, eh, yung forward stroke mo nga yun yung nga yung uka. So, yung groove mo dun ay existing na pabalik, 'no. Ibig sabihin tataas lang siya kapag naka-return na siya. Hindi naman yan sabay na tumataas habang nagmo back and forth. So 'pag reset niya dito, tataas na yung material mong ito pataas para makapag-uka na uli siya sa forward niyang stroke. Pagbalik ng material ng kaunti lang, o di yun paulit-ulit hanggang mauka yun sa may parteng pagitna. So ang ginagawa lang nito ay gumagawa ng isang straight line na uka sa material sa gitna, yan. So yun yung quick return mechanism. So ang tawag pala dito ay shaper, ram shaper ata siguro. Kasi merong term na RAM, eh. Kasi yung RAM yung nasa taas. Mabigat 'yan para hindi mapigilan ng ano, ng material yung pag-move forward niya. Ay hindi, shaper machine talaga siya, shaper machine, shaping machine, okey. Basta yun yun yung move forward ta's ang gagawin niya lang ay mauuka lang siya somewhere sa gitna nung material. So yun yung, shaping machine. So ang ginagamit natin ang mechanism natin ito ay quick return mechanism at yung quick return mechanism ay ginagamit sa Um, ano 'to, shaping machine, shaper, shaping na rin, shaper or shaping, either parehas ng shaping, shaper or shaping machine, shaper or shaping machine. So, yan yung ginagamitan ng quick return mechanism. Then sunod naman ay kapag naman yung, ground natin ay nilipat na natin sa connecting rod. So, ito nga yung, kinematic diagram. So, para maipakita siya ng ganito, ayan. Tandaan ulit ha, hindi yung Hindi yung piston na 'to sa loob ang iyong ano, hindi yan yung slider, ang slider niyo ay itong mismong yung labas, yung pinakabahay,
Kasi kung napansin niyo dito diyan yung may nakatusok, sasabihin niyo nakatusok na ito, yan ay part pa ng ito, yung dating ground, ito yung dating ground, eh. Yun yung so kasama yung piston mo rin sa loob na yun, part pa rin yun ng ground. Ang mismong slider mo ay itong pinagsusuksokan mo. Kaya kung napansin niyo yung pivot nung, slider, ito, ay ayun siya, wala siya dito sa dulo na 'to. Nandun siya sa, slider na yun, ito, ayan, yung pivot slider, ay ito. Tapos ito nga yung ground, ayan yung ground, tapos ito ay ito, ng extend natin, na ito yung extended na 'to, eh, ito yun, na ang purpose kaya in-extend, eh, para nga mapag-angat engine. Kaya ginagamit nga siya sa engine hoist lift, yan. O engine hoist lift. So, taga-angat siya or tagatanggal nung engine block kung tawagin. Ang engine block ay yung mismong sasakyan ng ano, ayun pa, engine nung sasakyan na lang, ayun. Ayun ako, yun nga yung sample kong drawing kahit pangit. Ako na lang naglagay nga ng ano, yung sasakyan kasama nga ito, yung hood, yan yung hood ng sasakyan, eto. So ito yung yan, may nakabalot na kadena kasi dun sa sasakyan bago mo iangat, ta's yun may hook doon. Oh, tapos ang gagawin mo, may tutunggain ka dito, hindi ko lang hindi lang siguro na-indicate dito. So basta may tungga diyaan na siyang nagsu-supply ng hydraulic liquid dun sa ano, hydraulic fluid pala, sorry, hydraulic fluid dun sa piston natin ito para maiangat mo yung dulong ito, 'di para maiangat mo rin yung engine dito sa dulo. Meron ka ng tungga ka dito para makapag-supply dito, 'di maangat kaya siya. O kaya nga siya engine hoist lift para maitaas mo yung engine na nakalagay dun sa sasakyan na yun, okey. Ito pa hindi pa nga natanggal na nga yung gulong nung ano, eh, ng sasakyan kaya may bilog-bilog. So yan yung engine hoist lift para sa paglilipat sa yung sa connecting rod na yung ating ground. At yung last, puwede rin natin siyang ilipat dun sa mismong slider, yan. So kahit yung slider puwede rin natin gawing ground, yun yung sunod, ayan. Uulitin ko lang, itong nandito sa loob hindi yan slider, ha, yan yung dating part ng ground, yan yung dati nating fixed link. Dating fixed link kasi nga inililipat natin yung fixed link. So yung nakatusok na yan yung nakatusok kasama ito, hindi yan yung slider. Ang slider mo mismo yung katawan, yan yung slider. So yan yung slider na siyang naka-fix. Tapos meron ka ngayon nakaganon, ayan, connected siya sa ground, ganun yan yung ground, part siya ng ground kasi pinutas yung ground, eh, parang ito yung piston sa loob, lahat. Kasi ito ngayon yung ating arm na ito, yung arm na ito, yan. Tapos ito nga, yung nakatusok pa loob, yan yung dating ground. So sana man lang ay nakakita pa kayo or nakakakita pa kayo ng poso. Hand pump ang tawag sa kanya sa English. Sa Ingles ng hand pump ang tawag sa English ng poso. So marami pang klase yan. Ito nga lang yung maikli. O kaya sa ibang bansa ata itong ano na to. Kasi hindi ganito itsura ng pump dito. No? Yung diretso na. Maikli nga lang. Ito nga yung maikli din. Or baka naman kasi inabutan nyo yung mas mahaba pa. Yung andulong ito ay kasing tangkad ng tao dito. Kaya kung napansin niyo meron din siyang maliit dito. Pag tinignan niyo or kung makakita pa kayo ng buo pa, kasi yung iba'y sira na 'to kasi gawa sa kahoy kasi 'to. Itong pinagtuktungan lalo na yung mahaba. Anyway, so kung makakita kayo ng maayos pa na na poso, meron yung kaunting ganito na bakal. Hindi ito diretso dito kasi hindi gagalaw 'yan. Meron siyang kaunting bakal dito. Kaya siya nakakagalaw ngayon dito ng pagtaas-baba dito, dahil ng kaunting bakal na 'to. So, yan yung ating poso or hand pump. So, ang tawag nga natin diyan sa tatlong yan, yan yung inversion ng
crank slider mechanism na kung napansin niyo, habang inililipat natin yung ground, yan, habang inilipat natin yung ground ay nagkakaroon tayo ng bagong machine. So yun ang purpose ng inversion. Oo, kasi nga once na inilipat nung machine na yun, okey? So yung inversion na mechanism. Ang sunod ay mobility. So yung mobility is another term for degrees of freedom. Also called din kasi 'no. Ngayon ay huwag kayong malilito doon sa degrees of freedom, 'pag kinompare natin sa joint. 'Pag pinag-usapan yung joint, nag-usapan ng joint, balik ako, malayo pala yung joint 'no. Basta 'pag paki-ano na lang ha, paki-balikan na lang kayo na lang magbalik at malayo kasi yung sa joint. Yung sa joint kasi na degrees of freedom ay nakabase lang kung ilang motion yung puwedeng gawin dun sa joint na yun. So 1 degree nga lang kapag rotating or rotating or sliding puwedeng gawin, 2 degrees of freedom kapag puwede niyang gawin parehas. At iba ngayon ang ibig sabihin pagdating sa mechanism. So degrees of freedom of mechanism, iba ngayon ang ibig sabihin ng degrees of freedom. Ang degrees of freedom ngayon ay kung ilang number ng inputs ang kailangan mong i-define or i-describe dito, nakalagay dito i-describe or malaman yung position kung nasaan siya sa space. At kapag alam mo na yung isang yon, hindi pala, kung alam mo na yung kung ilan man yun, ay alam mo na yung configuration ng lahat ng part ng mechanism. Isa pa, ulit na, kung ilan yon, kung ilan degrees of freedom or kung ano yung mobility na kalalabasan, ay yun yung number na kailangan mo malagyan ng definition. Or masabi mo kung anong position. Kasi once ma-set mo yung position, doon sa mechanism na yun, alam mo na yung position ng lahat ng natitira. Yan. Yan. Position of all the links in the mechanism. Once ma-set mo na yung position na yun, alam mo na yung position ng natitira sa mechanism. So yun yung ibig sabihin ng degrees of freedom pagdating sa mechanism. Ulitin ko ulit ha, dalawa ang degrees of freedom where pertaining to two things kapag degrees of freedom. Una ay joint. Kapag joint, tinitingnan lang natin kung paano gumalaw yung joint. Kung nagro-rotate lang siya or kung nagro-rotate or nag-i-slide, 1 degrees of freedom lang yon. Pag sabay niyang pwedeng gawin, 2 degrees of freedom na joint. So, ganun pag joint. Kapag naman mechanism, ay tinitingnan natin kung ilan ang kailangan natin nalagyan ng definition. Ayan, kailangan ma-record na mag-describe. Ayan, kailangan ma-describe. At pag na-describe mo na yun or malagyan ng position, alam mo na yung position ng lahat ng ating link na yan. Okay? So, dalawang ibig sabihin, huwag malilito ha, pagdating sa degrees of freedom. From this point, pag nakarinig kayo ng degrees of freedom of a mechanism, ay kung ilan ang kailangan natin malagyan ng definition. For example, ito nga yung ating crank slider mechanism. Yan nga ay isang sample din ng 1 degrees of freedom na mechanism. Ibig sabihin lang, kailangan natin ma-define yung isa sa mga link na yan kung anong position at alam na natin yung position ng lahat ng natitira. So for example, ito ang driver natin. So pag itong driver, ipinwesto natin dito. Itong 2, nilagay mo na dito. So alam na natin kung paano i-drawing yung 3, ganoon na rin yung 4. Alam na natin kung saan ang pwesto nung natitira. Dahil pinwesto na natin yung isa, o isa lang kasi nga 1. So we just need to position yung isa sa mga link na yun at alam na natin yung position nung natitira. Ganoon din dito, kapag ito ililipat natin dito, alam na natin kung nasaan yung 3, tapos alam din natin kung nasaan yung 4. Ayan. So rough sketch. Ayan. So yun yung nagsabihin nung degrees of freedom pagdating sa mechanism. Hindi lang siya nakatingin kung paano gumalaw, ang tinitingnan nun ay kung anong properly define ng isa sa mga link. So ganoon din, no, hindi dahil limited sa 2, kahit din yung 4. Kapag yung 4 ay pinesto natin dito, alam natin kung paano connect dito, tapos connect doon. Okay.
So, basta isa lang, basta malagyan natin ng proper position yung isa, alam na natin yung position ng lahat. So, yun yung, um, isa lang kasi nga 1, ayan. So, kapag ito'y 2, di dalawa, 'pag 3 ay di tatlo, kailangan mag-set ng number na ito. So, dahil ito'y 1, isa lang yung kailangan nating i-set dito at kaya na nating i-define yung lahat ng natitira dun sa ating mechanism. At para malaman natin yung mobility or yung degrees of freedom, ay ito yung ginagamit nating equation. Ito, Grobler's equation. Tapos ito nga equation ng Grobler's equation, ng M ay yung mobility ng ating mechanism, yung N ay yung total number ng links, at ito yung sinasabi. Yan. So F sub 1 ay number ng 1 degree of freedom na joint. Pag na sinabing 1 degree ay nag-rotate or um, ano na lang, nag-i-slide, nagro-rotate or nag-i-slide, which kaya may maliit na ditong text sa ilalim. Kasi nga yan yung napag-usapan natin nung una pa lang under ng common types of link. Ito. So, itong apat na to, ito yung common types ng link na kung saan nakalagay nga doon na 1, di ba, sa may part ng degree freedom, doon sa pinaka-far na right, na ang revolute or pin joint, prismatic or sliding joint, isama ko na rin itong rolling contact, ay pare-pare silang 1 degrees of freedom na joint kasi nga ito ay nagro-rotate ang revolute, ang prismatic ay nag-i-slide lang or ta-translate. Tapos ito nga ay rolling lang, rotating lang, bawal mag-slide ang rolling contact. So nagro-roll lang yan. Tapos, yung 2 degrees of freedom na joint, edi yun naman yung para sa cam or gear joint. Kasi nga sabay, nagro-rotate at nag-i-slide ang cam. Cam muna kasi mahirap kasing i-explain ang gear. Ang gear kasi kailangan mong alam yung shape ng ngipin bago natin ma-understood na paano gumalaw. Paano mag-slide pala. Sorry. So, paano mag-slide at mag-rotate? Kaya cam na lang. No? Yung cam ay magro-rotate at mag-i-slide. So, kaya 2 degrees of freedom yan. So, yun lang. Kailangan natin ma-identify. Kaya sinulat ko ito or nire-write para may basahan tayo no? Call in ang 1 degrees of freedom na joint at ito nga yung 2 degrees of freedom na joint. So, ito yung equation. Yan, 3 times n minus 1 minus 2 f sub 1 minus f2. Ayan yung equation. Okay. Sige, para malaman natin, balikan natin yung ating, ito rin yung ito, yung ating crank slider mechanism. So, paano natin ngayon mapapakita na siya ay 1 degree of freedom. Ito nga ulit ang ating crank slider mechanism. Ulit. So, ito nga yung crank slider. Hindi ko na nga lang nilagyan ng bilog ito sa crank. Pero yun pa rin yung crank slider kasi slider, ito na kaya niya naman makaikot. Hindi naman siya nire-restrict ng slider. Ikot pa naman din siya ng isang buo. So, paano ngayon natin mapapakita yung um, 1 degree of freedom? So, ang gagawin lang natin ay literal na magbibilang. Counting lang tayo. Magbibilang lang tayo. So, simulan natin sa N. So, N, small letter N. Ang N nga ay number ng link. Okay? Bibilangin lang natin kung ilan yung number ng link. O, na-define naman natin dati kung ano yung link na hinahanap natin. So, most dito ay binary link or yung mga characteristic. Ito nga yung crank, link din yan. Ito yung connecting rod, link din yan. Kasama yung slider. At syempre, wag niyong kakalimutan sa bilang ang ground. Kaya dun lagi tayo magsisimula ng bilang. O yung ilalagay ko dito, mga number, ay para lang masundan natin yung bilang ha. Kasi literal na binibilang lang ito. Starting with the ground, katulad sabi ko, ang ground ay 1.
Ito ay bilang ha, bilang. Kaysa ako'y gumawa ng Roman numeral, yan ganyan na lang 1. So ayan, 1. Itong kabilang ground na 'to, ito, yan ay hindi mo na bibilangin ng separate. Kahit yan ay hindi pa magkapantay katulad nito, yan. Kahit yan ay hindi magkapantay, kahit yan ay magkahiwalay pa katulad nito, yan, hindi magkatuktong, yan ay iisa lang. Kaya kung nabilang mo na dito yung ground, ito na rin yun. So parehas silang 1. Iisa ang bilang niya. Hindi magkahiwalay yung bilang ha, yan. Ulitin ko, hindi magkahiwalay yung bilang. At kaya na rin ako ay nagsisimula na lagi sa ground ang bilang kasi minsan nakakalimutan yung ground bilangin. Kaya simulan nyo na sa ground. Kapag nabilang mo na itong ground na 'to, ito na rin yan. Kaya 1, unang bilang. Ulitin ko, ang 1 na yan ay yung bilang. So, unang bilang. Padalwa, eh di ito'y padalwa. Number 2. Again ha, yung mga number kong itong nilalagay ay count yan. Kung anong current count. Current count natin ay 2. Then ito ay patatlo. So, binary link din yan. Ay patatlo. Di siyempre, wag natin kakalimutan yung slider kasi yung slider ay link pa rin yan. So therefore, yan yung ating number 4. Link. O, tapos bumalik na ulit tayo sa ating ground. Ulitin ko ulit itong ground na ito ay ito na rin. Kasi kita nyo naman pares silang may ganun. Kaya kung nabanggit mo na itong isang ground na to or nabilang mo na itong ground na to, nabilang mo na rin itong ground na ito. So therefore, ang ating number ng link ay 4. Number ng link natin ay 4. Sunod. Ang sunod dito, f sub 1. So, f sub 1 naman ay binibilang kung ilan yung number ng 1 degree na joint. At para nga malaman na kung siya ay 1 degree of freedom na joint, ay kailangan natin malaman lang kung siya ay nagro-rotate or nag-i-slide. Hindi pwedeng parehas kasi pag parehas nga ay oo nga, pag parehas ay cam or gear. Yan. Pag parehas ay cam or gear, di isa-isa lang. Katulad nito, ito pin joint. Yan. So ito ay pin joint nga. So therefore, yan ay 1 degree of freedom na joint. Ah, Um, siya. Ha? Basta saglit lang ako ha, saglit lang ako. Salamat. Ay, sa ngayon, sige, para masimple, sa ngayon, ang tinitingnan natin ay yung pin joint at sliding joint. Okay? So, itong mga pin joint na to, di yan. Okay? So, para mabilang natin yung mga 1 degree of freedom na joint, ang ginagawa para mabilang yan ay binibilang lang kung ilan yung link na connected dun sa joint na yon minus 1. Okay. Dito na lang sa tabi. So, 1 ay equal sa number ng link connected ay na lang to the joint. Doon sa mismong joint na yon minus 1. Para malaman yung bilang, I mean yung count nga, yung count ng mismong joint na yon. Kung ilan ang bilang ng joint na yon. Sige, sige, ganito. Ito, katulad nitong joint na ito. So, sa joint na to, connected yung link number 1 at yung link number 2. So, may dalawang link tayo. So, ang bilang mo dito ay 2 minus 1. So, ang bilang mo dito ay isa.
Therefore, ang current count natin ay 0, so 1 plus 1. Ulit, isa pa ulit ha, dito sa joint na 'to, connected ang link number 1 at link number 2. So meron tayong dalawang link, minus 1. So current count mo ay 1. Dagdag lang tayo ng isa. So dito naman sa kabila, dito sa kabila, sa sunod. So dito naman ay connected ang link number 2 at link number 3. So dalawang link minus 1, isa. Eh ang current count na natin ay 1, so plus 1 ay 2. Tapos dito, so dito sa joint na to, connected ang link number 3 at ang link number 4. So dalawang link, hindi connected ang 1 ha, kasi nga ang 1 ay pinagpapatungan ng 4. So kaya hindi naman siya doon diretso sa point na yun. Kaya nga ang tawag natin sa 3 ay floating link kasi nga maalin sa dulong niya ay hindi nakakonect sa ground. Kaya ito hindi connected sa ground, kaya connected siya sa 4. Kaya yan ay dalawa lang, 3 at yung 4, minus 1 kasi kailangan lagi minus 1. Kaya ang bilang mo dito ay isa. Eh ang current count mo sa joint ay dalawa, so ito ay dadagdagan lang ng isa. Kaya yan ay tatlo. Sige nga, thumbs up nga kung naintindihan natin yung sinabi kong yun. Lahat ng pin joint ng yun. Salamat. Salamat ha. Basta ganun lang. Nakalagay naman nga specifically para sa 1 degree of freedom ng joint. Para sa 1 degree of freedom na joint, bibilangin mo lang kung ilan nga yung connected na link doon sa joint na yun, minus 1. So, ganoon din dito. Di syempre, ang tinitingnan natin ngayon ay sliding joint. Sliding joint. Na yung sliding joint ay yung ilalim mismo nung slider natin dito. At dyan sa joint na yan ay dyan connected yung 4 at yung 1. O, dalawa ulit dahil 4 at yung 1. Minus 1 ay 1. Eh, ang current count na natin ay 3. Therefore, ito ay pang-apat, 4. Ayan. Tapos nakabalik na tayo ulit sa ground. Sabihin na kubagay na nakuha na, o sabihin na lang natin din na nakuha na natin lahat ng possible na joint at ang current count natin ay 4. Therefore, ang total number natin ay 4. Yan yung ating 1 degree of freedom na joint at wala pa naman tayong cam or gear joint. Kaya sa ngayon ay 0 muna ang ating 2 degrees of freedom na joint. Tapos, sunod ay apply natin or substitute natin dun sa ating Grabless equation. Ngayon, sa solution, sa exam, sa madaling salita, o basta sa exam, hindi nyo na kailangan i-rewrite ito. Itong Grabless equation, ang gawin nyo na lang ay katulad nito. Lista nyo yung mga nakakuha nyong bilang. Sunod ay substitute nyo ng diretso. Hindi nyo na kailangan i-rewrite ito. Diretso ng substitute. Huwag nyo lang kakalimutan mag-substitute. Kailangan nyo pa rin ipakita kahit man lang yung equation na ito na may value or ito. Yung lahat ng bilang, yung bilang mo dito ay nakitang isinubstitute doon. 2, ang F1 nga natin ay 4. Oops, times wala. Tapos, kahit yung 0, yung ating F sub 2 ay nilalagay pa rin siya as minus 0. So, huwag yung kakalimutan yung F sub 2 na 0. Then, sunod ay, ayan, simplify na to. Hindi nyo na rin kailangan ipakita yung isa-isa kung paano nakuha yung minus, paano siya multiply sa 3. Ito, ang gagawin na lang natin ay isusulat dito yung sagot. Yan, M equals. O, di ating solve. Kahit ito na lang, isa-isahin na lang natin. Kahit, kung may calcu, pwedeng i-type po ito diretso sa calcu. Pero ito ayan ay 4 minus 1 nga ay 3. Tapos times 3 ay 9. Times 3 ay 9. Sunod, ito ay 2 times 4, edi 8. Edi 8, ito ay 9. So 9 minus 8 ay 1. Edi minus 0 ay 1 pa din. So therefore, ang M natin ngayon ay equal sa 1. So yun yung nangyari ngayon. Yung M ay equal ngayon sa 1. Ngayon, yung 1 na yan, ha? Ito yung solution niya ulit. Ayan.
Ito nilagay ko lang yung mas malinis na pagkakagawa ng solusyon. So, ang lumabas nga ay m is equals to 1. Ngayon, hindi pa tapos diyan yung solution natin. Kailangan ngayon i-interpret kung ano ibig sabihin nitong 1. Mobility na 'to, kapag ang mobility natin ay 1 pataas, lagi naman yung whole number kasi kung napansin niyo wala naman tayong 0.5 na joint na, um, na link. Laging isang buo ang joint, isang buo ang link. Wala tayong 0.5. Kaya ang madalas na sagot ng mobility natin ay whole number. So kapag ang sagot natin ng mobility ay 1 pataas, una siya ay mechanism. Sasabihin may paggalaw siya or may definite na motion. Yan ano, characteristic ng mechanism, meron siyang definite motion. Padalwa, yung 1 na yon, ang ibig sabihin din nun, yun yung number of degrees of freedom ng mismo mechanism natin. Ayan, nakalagay naman yun dito. So when m is greater than 1 or equal pala sa 1, sorry, pala yung 1. So kapag m is greater than or equal to 1, una siya ay mechanism. Ayan. The device is a mechanism, pero ang isusulat na lang natin ay yung value ng m, degrees of freedom. O nung value ng m, ayun na lang ang ilalagay. So dahil ang value ng m natin ay 1, so therefore ito ay mechanism automatically. Kaya kung napansin niyo hindi na nilagay yung word na mechanism. Kasi nga pag 1 pataas ay automatically yan ay mechanism. Na merong 1 degree of freedom. Siya pala ay 1 degree of freedom na mechanism. Which is yun yung nagsusupport kanina to sa kinilihim natin. Ng claim nga natin kanina ay ito nga ay 1 degree of freedom na mechanism. Kasi nga ang ating crank slider mechanism ay ayan, under nga siya ng m is equals to 1. Kaya naging 1 degree of freedom na mechanism. Okay. Hindi na kailangan ilagay yung word na mechanism nga kasi nga understood na kapag 1 pataas ang m, yan ay mechanism. Kaya yung description na lang ng mismong mechanism which is 1 degree of freedom. So therefore, m is equals to 1 is equals to 1 degree of freedom na mechanism. Okay? Okay kaya? Naintindihan kaya natin? Kahit thumbs up na lang siguro. Thumbs up nga kung naintindihan natin. Itong una. Ayan. Salamat. Ayan. Salamat sa mga reaction. Ayan. Sige, proceed tayo sa sunod. Ulitin ko lang, huling-ulit. Nakalagay naman pala, no? Pag 1 pataas, yan ay automatically mechanism. Kaya there's no need na para i-relate ang mechanism. Yung mismong ano na lang, description ng M, yan, which is 1 degree of freedom siya. Sunod, ayan. So una nga ulit ha, kita niyo walang hatching or walang ah, shade do sa loob ng ating rectangle na to. Meron na ito. So sabihin, ito munang link na to, yan yung ngayon yung ground. Yan yung ground. At dahil nga wala ulit na shade sa loob, ibig sabihin nun ay meron tayong magkakahiwalay na link. So meron yun siyang binary link. So puro binary link yan. Ngayon, bibilangin na muna natin yung number ng link. Para mabilang yung number ng link ay simulan natin sa ground. Kaya laging sinisimulan sa ground kasi nga lagi nalilimutan ng ground. Kaya huwag niyong kakalimutan magsimula ng bilang sa ground. Sunod, dito nga, hindi magkahiwalay ito ha. Ito nga ay dinideclare na itong nasa lalim na to. Yan yung fixed link. Yan ang sabihin nito. So, sunod ay ito. Ayan, panibagong binary link. Kaya ito. Then ito ay panibago link. Binary link. Kaya yan ay 3. Okay?
So, yan yung number ng link mo ngayon which is equals to 3. The next ay yung number ng 1 degree of freedom na joint. So, F sub 1. At gano'n pa rin, hindi na nagbabago kaya pero hindi ko na isusulat dito ha, yung kanina. Basta tatandaan mo lang kapag 1 degree of freedom na joint ay kailangan mo malaman kung ilan yung connected doon or kadikit doon sa, o kaya nga point na yun -1. So, kaya ito, yan. Ulit. Ito. So, itong corner na ito ay diyan connected yung 1 at yung 2, ne. So, kaya meron tayong dalawang link pero -1 pa rin. So, therefore ang bilang nito isa, so current count ay 1. Sunod itong kataas na 'to. So, dito naman connected ang 2 at yung 3, connected at yung 2 at yung 3. So, -1 ay 1. Dalawa sila, 'di ba, dalawa. Hindi mo tinitingnan yung value, ang tinitingnan natin kung ilan ang bilang. So, isa, dalawa. So, dalawa minus isa, so therefore 1. So, therefore ang bilang nito isa, so current count ay 1, so ito ay 2. Tapos dito naman ay connected yung 3. Ito, 'to. So, dito sa point na 'to ay connected ang ating link number 3 at link number 1 nandito. So, dalawang link yung connected dito, -1 ay 1. So, ang current count nga natin ay 2. So, therefore +1 2 ay 3. Okay. Balik. Ang current count nga natin sa 1 degree of freedom na joint ay 3 at wari ko ay nakaikot na tayo 'no? Ito pala yun. So, ulit nga 1, 2 at yung 3. So, therefore, nakaikot na nga tayo. So, therefore, ang ating 1 degree of freedom na joint ay 3 ulit. Ta's wala pa naman tayong nakikitang cam or gear joint, kaya sa ngayon ay wala muna tayong 2 degrees of freedom na joint. And katulad ng sabi ko, diretso na natin substitute. So, kaya 3 tapos n, mali, hindi n kundi 3 -1 -2 times 3 tapos -1. Tapos sagutin natin. So, ito ay 3 -1 ay 2 times 3 ay 6. Ito ay tama, tama naman. So, 6. Ito ay 6. So, 6 minus 6 ay 0. Yan, 0. So, 0 - 0 ay 0 pa din. So, therefore, ang ating mobility ay equals to 0. So, tapos dito, inulit ko lang ulit. Yan. Tapos ngayon, kung kanina yung 1 may ibig sabihin, itong 0 may ibig sabihin din yan. So, ang ibig sabihin ng 0 na yan, na yan ay structure. Hindi yan mechanism. Kasi 'pag sinabi nga nating mechanism ay gumagalaw, no, may definite motion. At kapag walang definite motion ay structure na siya. Hmm. So, kapag 0, ulitin ko hindi lang kasama dito, kapag 0 pababa ay structure 'yun. Kasi nga hindi natin hindi wala siya or 0 yung
degrees of freedom, 'di hindi gumagalaw. Sunod, ulitin ko ulit, zero pababa ulit-ulit, zero pababa ay structure. 'Pag sinabing structure ay hindi gumagalaw. Sunod, yung zero uli ay meron uli pa yang further na ibig sabihin at yun yung sinusulat. Ang ibig sabihin niya ng zero ay statically determinate. Kaya ang gagawin niyo na nga lang sa sagot ay yung mismong characteristic na lang, hindi mo na katulad kanina, mechanism, hindi mo na kailangan isulat yung, mechanism. Dito, hindi mo na kailangang isulat yung structure kasi nga understood kapag statically determinate pala, sorry. Kapag kasi statically determinate ay automatically yan ay structure. So yan yung zero ang mobility, yan nga ay tinatawag nating statically determinate na structure. Again, hindi niyo na sinusulat ang structure, katulad din kanina na hindi mo na sinusulat yung, um, mechanism, ayan. Then, sunod ay yung isa pa, ayan, ay pala sinulat lang yung statically determined structure. Itong sunod ay napabilis na ang gagawin natin kasi binilang niya na yung number ng link. So, para lang hindi siguro malito, itong 1 na 'to, ay ilapit ko lang dun sa kanilang mga 1, isa nasa gitna para di malito. O yun nga lang, bibilangin nga natin yung number ng link. At katulad ng sabi ko, kahit nga magkakahiwalay yung ground, katulad nito, ayan, tabingi pa yung ground, diyan ay pare-paresan yung ground at ang ground ay silangin ah, so basta yan ay ilagay niyo na sa 1, yan, yung ground para hindi na tayo malito pala, malito. Susunod kasi baka kasi nabilang mo na dito, bibilangin mo ulit dito, bibilangin mo ulit dito, mali yun. So iisa ang bilang niyan kasi iisa naman ang ground. Tapos sunod, di yung number ng link. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. O, bumalik na ulit, bumalik na ulit. So, ang mangyari, 1 degree of freedom, pala, pala, 4. Ito, 4. So, ang number ng link natin ay 4. Sunod, 1 degree of freedom na joint. O, ganun pa rin siya. Bibilangan mo yung connected sa joint na yun, -1. So, dito, connected ang 1 at yung 2. So, isa, wala pang count. So, start tayo sa 1. So, ito ay 1. Sa namang kabila, 3 at yung 1 ay connected dito. 3 at yung 1 ay connected dito. So, therefore, dalawa minus isa ay isa. Pero ang current count natin ay 1. So, therefore, this would be 2. Then dito, ay dito naman connected ang link 4 at link 1. So, link 4 at link 1 dito. So, -1. So, therefore, ito ay isa ang bilang. Ang current count natin ito. So, therefore, yan ay 3. Sunod ay itong nasa gitna. Ayan. So, itong nasa gitna, kung napansin nyo, dyan connected yung 2, 3 at yung 4. At ang ibig sabihin nun, meron ngayon tayo ditong tatlong link na magkakaduktong dito sa joint na to. 1 degree pa rin yan kasi nga pin joint yan. Kaya 1 degree. Dahil meron tayong tatlong link, so therefore, -1 ay 2. Ang current count nga ay 3. So therefore, ang bilang nito ay dalawa. So 4 and then 5. So therefore, ang 1 degree of freedom natin ngayon ay 5.
So sa may salita nga, yung lahat ng nilalagay kong number ay puro pagbibilang lang yan. So technically, pwedeng hindi nyo isulat kung hindi kayo malilito sa pagbibilang kung anong bilang na kayo. Yun lang yan. So, pero yun nga, lalagyan ko na lang ng sulat na number para madaling sundan yung pagbibilang ko. Kaya nga ito yung 4, nakasulat na, kasi ito yung 5 na nabilang natin. Tapos wala pa rin naman tayong cam and gear joint, kaya 0 muna yan. Tapos substitute natin sa equation natin. Grabler's equation. So n equals 3 minus 4 minus 2 times 5 minus 0. Tama naman. 5 times 4. Tapos sunod ay wala na. Ito ay 9. Ito ay times 3. So 9 times 9. Mali ulit. Advance. So ito ulit ay 3. Tapos mag-ano na. Advance mag-isip. Ito na ulit ay 3 times 3 ay 9. Pero ito ay 10. So 9 minus 10 ay negative 1. Negative 1 minus 0 ay negative 1 pa rin. Ayan. So therefore, una, ito lang sabi ko, 0 po ba ay structure? 0 po ba ay structure? So therefore, ito ay structure din. Pero ngayon, hindi siya 0. Dito natin solution. Pakiayos na lang. Mali kasi yung ano. Nakapipaste ko yung solution no sa ano. Sa triangle, hindi ko napalitan yun. Yan, ito lang napalitan ko. Na lang ha. Yan nga, dapat siya ay negative 1. Sunod, kapag nga ang m ay equal sa negative 1 or less than 1. So therefore, still structure pa nga din siya. Pero statically indeterminate nga ngayon siya. So yun yung nilalagay. So pag negative 1 po ba ay statically indeterminate, kapag 0 ay statically determinate. So sa malisalita kasi, kapag negative 1 ay over, tawag dito, yan, wala na naman yung basta na sobrahan sa pagkaka-structure kasi ito yung triangle na to, structure na yan. So over constraint, ayun. So over constraint yung ating mechanism, o di pala structure na nga pala. Over constraint yung structure natin, kaya siya ay naging negative 1. So kaya siya naging statically indeterminate. So nasobrahan sa pagkaka-constraint, kaya nagkaganyan. Kaya siya ay statically indeterminate. So ulitin ko lang, yung sunod ha. Yan. So ulitin ko lang, kapag 1 pataas ay degrees of freedom, m degrees of freedom, m degrees of freedom ang ilalagay, katulad nun. Kung 1, edi 1. Kapag 2, edi 2 degrees. 1 degree ha. 1 degree, 2 degrees, 3 degrees. 2 degrees of freedom. 1 degree of freedom. Okay, 1 degree of freedom. Sunod, kapag 0, structure siya, pero ang sinusulat na nga lang ay statically determinate. Ito, kapag 0. Kapag naman less than, negative 1, less than, less than or equal to negative 1, yan naman ay sinusulat natin as statically indeterminate. Hindi na nalalagay ang structure, hindi na inilalagay ang word na mechanism. Puro term description. Tapos, sa sunod na meeting, Andreas, mga Andreas nga. Kasi nagkakapalit-palit yan, Andreas naman. So, Andreas, remind na lang sa akin na dito tayo magsisimula sa unang sample ng mobility. O solve problem ng mobility. Okay po. So, thank you. O bago ang lahat muna, baka may tanong. Tanong? Sure ha? Sure na ha? Ayan. Siya, sige. So kung wala nang tanong, edi hanggang dito na nga muna. Kaya see you next meeting. Bye-bye!
Thank you po, Thank you sir. po. Thank you Thank you and po, Thank you po. bye. Thank you po. Thank you po. Okay, bye-bye.